The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga ka-TH ay very basics ito. Ang mga kahulugan ng letrang X, letrang Y at letrang Z sa Yamashita Treasures. Bago natin yan tatalakayin, shoutout muna tayo. Shoutout kay Aldrin Jacinto, Angelito Capistrano, Cirilo Jaom, Virgiliuse, user CE5, Pango Sylvester, user WP5, Kawanhart TV, shoutout kay Romulo Ferrer, Tatin Naliman Salay, Marco Hongkolada, Kenneth Miguel Sr., Hyacinto Fimia, Edith Marie G, Paul Cagulada, Brenda Giango, Danny Flores, shoutout din kina Robert Cabonilas, Kawanhart, Raul Trangia, Jima Aday, Edgar Lagarto, Torio Bulsao, Rico Mausisan, lastly shoutout kay Jero Mendoza, Glenn Mario, Elvin Famaran at kay Boyt Tilao, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon tungkol sa meaning of letter X and Y. Ito yung X at Y na letrang nakamarka sa mga bato. Ano nga ba ang mga kahulugan ito? Napakaraming kahulugan ng mga X at itong Z letter sa treasure hunting. Kaya atin ngayon isa-isahin. Unahin natin ang X. Ang X na marka ay sa panahon pa ng mga pirata ginagamit ito. Ang kahulugan ay on the spot or target on the spot. Ibig sabihin ito na yung marker na bullseye na. Pero sa paggamit nito ng mga Hapon, iba-ibang mga kahulugan. Kaya umpisahan natin. Merong marka na double X at meron ding katabi siya ng mga plus. Napakagulo tingnan yan. Pero ang kahulugan yan ay inside or between. So kung merong dalawang bato na nagaganyan, pwedeng sa gitna ng dalawang bato. In between or kung wala ay nasa loob ng bato. Ang simpleng X na malaki, okay, ganyan, ay nagsasabi na treasure on the spot or treasure on the target or target right sa kung saan nakalagay yan. Example, bato na medyo bilog, may X sa gitna, under sa bato na yan, sa baba ang hukay. At ang pagkakaiba niyan sa plus, ang plus ay ganito na pagkasulat. Kahit tagilirin mo pa ang plus ay ganun pa rin, plus pa rin siya tingnan. Pero ang X ay ganito. Kahit tagilirin mo siya pagsulat, ganyan pa rin siya, X. So kung plus ang nakita nyo, yan ay nagsasabi ng distansya, layo na 10 hakbang o 10 yarda or metro. Okay, ito naman, kakaibang X ito. Meron siyang ganyan sa ibabaw. So ito ay pointing at any direction. So any direction. So ang ibig sabihin niya ay it's either yan ang mga direksyon. So check nyo lang kung saan ang mahaba na parte ng X. Halimbawa ito ang mahaba. So yan ang direksyon niya. Kasi ito'y dalawahan ang kanyang bigay na direksyon. Nakaganyan siya. Okay, so pointing at to or any direction. Magulo ang sign na yan. Ito naman na X, ito ang sure ball. Kasi napaloob na siya sa bilog. Yan, nilagay siya sa loob ng bilog. Ulitin natin, bilog yan, tapos nakalagay yung X. And then meron siyang mga dot. So ibig sabihin, treasure under or treasure here, right here. Okay, diyan mismo sa bato kung saan nakalagay yan.
Ito naman na X, palagi ito nakikita nyo, X na mayroong dot. Yan, ang ibig sabihin yan, treasure in the left. Ang X na yan, ito, ang dot yan ang item. Halimbawa, mayroong bato dito na mayroong X, tapos ganyan, ibig sabihin dito ka magukay sa left side. At kung ang dot naman ay nasa kanan, dito ka rin magukay sa kanan. So, napakasimple ng meaning ng X na yan. So, record nyo lang ito mga katiyats kasi hindi ko na isusulat yung meaning yan. Binabanggit ko na lang. Ito naman na X, kakaiba siya kasi dalawang arrow. Ngayon, merong tricks yan. Ito'y divided treasure, papunta yan dito at doon sa northwest at northeast. Pero minsan binaliktad yan, dito yan ang kanyang direksyon sa kanyang buntot ng arrow. Okay, kaya dalawang treasure ang meron diyan kapag ganyan. Okay, patuloy tayo. Merong idagdag natin dito na cross. Ayan. Ang cross namin yung mahaba yung baba niya. Nagsasabi yan na treasure in the creek. So, iba yung cross na pantay, yan ay plus, yan ay distance na 10. So, kapag mahaba ang buntot ng cross na ganyan, nasa creek, ibig sabihin malayo pa ang puntahan nyo, nasa creek pa. So ito naman, warning sign ito, X na merong arrow and then may line. Ibig sabihin, ito na yung last sign before the object. So kung nakita nyo yan, kahit sa ilalim ng tunnel, kapag nakita nyo yan nakalagay sa bato, yan na yung last na sign. At sa baba niyan ay object na. At kung sa surface naman yan, kung sa ibabaw ng lupa, ganun din. Malapit na dyan ang item. So sundan lang itong arrow. Okay, at galing sa bato, sabihin natin ganito yung itsura ng bato. Ito yung X. So dito kayo punta. Ang probable distance niyan ay 3.5. So 3 or 5 meters. So test dig lang sa mga ganyan na layo. Sundan ang arrow. Okay, patuloy tayo. Meron ding X na ito. Nakakita na ako ng ganitong X. Yan, nagaganyan. Parang may baston ni San Pedro, nagaganyan, no? Ayan. So, ang kahulugan niya ay dito lang. Here is the object. So, treasure on the spot ang X na yan. Ito naman, X na may katabing U. Ang U, ito'y tunnel kasi pahaba siya na U, yung manipis ganyan. So, XU, ibig sabihin, target ay nasa gilid. So, kung nakalagay yan sa bato na ganito, XU, saan nyo ba hukayin? Kaliwa o kanan? Dito yan sa kanan. Ito kasi yung U. So, sa gilid mismo ng bato. Ang U ay sign for tunnel. Patuloy tayo. Ito naman na X ay target on the spot ito. Treasure under, treasure inside. Pero kapag makakita kayo ng ganito na X, na dikit yung X sa bilog, na ganito, yan ay danger sign na merong ma-encounter na booby trap sa paghukay nyo.
So punta tayo sa itong litrang Y. Ang litrang Y kapag nakatayo, siya ay treasure under or treasure in front. Kapag wala sa baba ng bato, halimbawa ito yung Y, kapag wala dito mismo sa kanyang baba, ay sukatin nyo ang haba ng litrang Y. Kung yan ay 7 inches ang haba niyan, so punta kayo dito sa 7 meters in front at diyan kayo maghukay. Meron nang nagakuha sa ganyan na Y para siyang foot marker na sinusukat. Ngayon kung ang Y ay nakatagilid, ito ay hindi na to Y kundi yan ay arrow. Of course, tinanggal lang yung ulo ng arrow. Tinanggal itong ulo. Ayan. So, kapag tanggalin ng ulo, ang may iwan yan ay ito na. Ganyan lang. So, yan ay pointer to treasure. Ibig sabihin, kung ito yung bato, and then, ang Y ay nasa gilid, ang travel ay dito rin. At sukatin nyo rin ang by inch. Ang haba ng Y, sukatin nyo yan at ang haba niyan sa inches magiging meters. So kung 12 inches, 12 meters ang layo at diyan maghukay. Parang foot marker ang Y. Kung nakatagilid, travel pa. Kung nakatayo, under. Okay, meron ding Y na parang X na nilagyan ng dot. Okay, so kung ganyan, yan. Ganun din na kahulugan. Ang treasure ay nasa right side. So kung ito yung Y, di may dot. So ang paghukay ay dito sa gilid, sa bandang kanan. At kung ang dot ay sa kaliwa, kaliwa rin na ang hukay. Okay, merong Y na hindi ganyan ang pagkasulat. Merong Y na nagaganito. Yan. So yan ay arrow pa rin. Ang sundan ay ito. So ibig sabihin kung ganyan, yan ay southeast direction. Southeast yan. Kung lagyan nyo yan dyan ng compass, ganyan. Ang east ito, south itong dito. So ito na tinuturo niya ay southeast. Kaya southeast ang direksyon, kunin din ang haba ng Y by inches. Kung ano ang haba niyan, ayun ang layo. Yung ginawa natin kanina. Okay, so sukatin lang ang haba nito. At makakuha nyo ang layo ng item sa papunta rito. Sabihin natin 15 inches yan. So 15 meters papunta rito. Ang item southeast. Meron ding Y na makita nyo na kakaibang Y ito. Ito nagaganyan. So yan ay Y tunnel. So ang sign na ito ay katulad siya ng triangle na may ganito. Okay, so ang hanapin nyo dyan ay ang katapat nyan. Halimbawa yan ay nakamarka sa bato na nagaganito. Okay, itong simbolo sa kanyang nagaganyan, ibig sabihin ay sa likod. Ngayon, ang hukay nyo ay sa likod ng bato. Ngayon, kung may kahoy dito na old tree sa tabi ng bato, nasa likod ng kahoy. O kahit merong malaking big boulder, nakatapat niyan and then may marka ang boulder na bilog, or square, or triangle, so sa likod rin ng malaking bato na ito. Pero kung walang bato at kahoy sa kanyang tabi, sa likod mismo ng bato na yan ang paghukay mga katiyats. Kaya napakatalinghaga ng mga Y na yan.
Ngayon punta tayo sa litrang Z. Napakaraming kahulugan ng Z. Yung sinasabi ko na go down in 5 meters, ayun ay sa mga experience ko na mga recovered treasure sa litrang Z, pero ibang pagkasulat ng Z, hindi yung ganito ang pagkasulat niya na Z, nakatagilid. Kapag ganyan, yan ang sinasabi ko na 5 meters sa slope. So makikita nyo yan ng mga bato, nakalagay yan sa mga sloping area, and then may marka na Z na gaganyan. Pababa ang tirada niya. Ayan, kaya go down in 5 yards or meters. Pero hindi lahat go down yan. Kung hindi sloping ang lugar, hindi ganyan, so hindi go down. Kung straight lang, kung ganyan lang, may Z, punta lang kayo dito 5 yards sa unahan or 5 meters. Test dig. Okay, merong nagsabi palagi daw test dig. Ano bang gagawin nyo? Diretso ba kayong maghukay ng hanggang 10 metro? Mauubos ang panahon nyo dyan. Bakit kayo maghukay kung wala kayong makitang initial markings? Kung ang lupa ay hinukay talaga yan ng hapon, yan ay loosened soil, backfill, at merong mga bagay na galing sa ibabaw na nilagay nila doon. Halimbawa, black soil, uling, mga putol-putol na kahoy na hardwood, at meron ding mga putol na kahoy underground na natural. Yun ang mga ugat ng namamatay na mga old trees. Kaya dapat marunong kayo kumilatis, mga katits. So only the fool rush in. Yung baliw lang ang didiritso sa paghukay ng malalim. Kaya laging tandaan, test dig muna bago maghukay ng malalim. Para hindi kayo makagastos at hindi mag-aksaya ng oras. Imagine, meron akong kaibigan, isang taon na mahigit nila pinaghukay yung yung tinuturo daw ng treasure hunter na Huggies Heart na marker. At nang tingnan ko doon, bedrock na yung hinuhukay nila. Isang taon. Wala talaga. Kasi yung heart ay hindi gawa ng tools. Yun ay gawa ng kalikasan. Dapat din alamin kung ang nakita niyong heart sign ay gawa ng tools. Minsan, ang mga marka ng bato sa kabundukan ay meron ding gawa ng ulan or ng nature or ng kalikasan. So, ayan, word for the day, only the fool rush in. Okay, so Z. Okay, Z sign. Ito na Z, magandang pagkaukit nito. ZKC. Yan, ano bang kahulugan yan? Katulad din yan ng makita nyo na G, H na maliit at C. Deposit under. Okay, so deposit under, pero itong dalawa deposit under yan. Pero pag ganito ang bato na nilagyan yan, JKC, under nga, pero dito kayo na side. Okay, dahil ang C ay nakaharap ang C dito. So, bandang east. So, dito kayo maghukay sa kanan. Ngayon, kung ang C ay nakatalikod, halimbawa, ZHC, nagaganyan. So, ibig sabihin dito kayo sa kabila. Kung saan nakaharap ang C, kung GKC yan na ganyan, din ang C ay nakataob, yan ang treasure under or treasure in front. Dito naman sa sentro, in front or under. So ito naman na Z, ito na pagkasulat na Z ito, pero
Yan, nagaganyan. Alanganin siya na Z. Kung napansin nyo, ano bang hitsura niya na Z yan? Kakaibang hitsura na Z ito, nagaganyan. Ang ibig sabihin ay treasure under the stairs. So sa kabundukan, mayroong mga bato na inukit talaga ng Hapon na hagdan. Nakaganyan hagdanan. Kasi gumagawa sila ng daanan at yung mga bato na malalaki ginawa nilang hagdan para hindi sila may slide. At nang magkagera, gera naman talagang pinuntan nila dito. At nang alam nila na susurinder sila sa utos ng kanilang general, karamihan ng ibinaon dyan ay dito sa landing sa unang baitang. At ang pangalawang paghanap niyan ay sa ibabaw, sa last dito. Yan, at ang marka niyan ay itong Z na yan na parang hagdan din ang itsura. So ganito na pagkasulat na Z, medyo alanganin siya, ganyan. So treasure under the stairs. Ito naman na Z na merong T na yan. Ayan. So yan na T ay up and down. So kung up and down, magulo na yan. So sa kalagitnaan. So kapag ganyan ang nakita nyo, in front, treasure in front. So kung bato yan, kung saan nakamarka, yan ang marka ay sa harap, dito ang hugay. Estimated distance 1 to 3 meters. Okay, malapit na tayo. So ito 4, iba na pagkasulat to na 4 pa ganyan. And then Z, ganyan din, pangit na pagkasulat. So ibig sabihin yan, look forward, look for another sign beside or around. Look around. So tingnan ang palibot kung yan ang makita nyo. Pero yung 4K na ganito, kapag ito ang nakita nyo, treasure at the back of the rock, or sometimes treasure inside the rock, enclosed in the rock, ang 4K. Itong 4Z naman ay look around for another sign. Pero wag kayong kumpiyansa, tingnan nyo rin ang likod kasi parang 4K din siya, baka ganun din na code ang ginamit nila. So likod ng bato or sa loob ng bato. 4G, 4K sa palagay ko pareho lang, gumamit kasi sila ng 4 kasi ang 4 ay, kung 4 lang nakalagay na ganyan, yan ay north. So kung north, nasa likod ng bato kasi ito ay south, ang harap, west ito, east. So ang north ay likod, kaya number 4 is north. Okay, ngayon ang meron pang isa dito. Alright, ito naman na Z ay merong linya na parang number 1 and then merong parang ganyan. And then iba na pagkasulat na Z na kaganyan. So maganda ang kahulugan niya, gold bars and jewels. Under or inside the rock. So under or inside, gold bars and jewels. So maganda. Ito naman, maganda rin ito kasi nasa malapit lang ito. Ito na Z, and then merong plus sign na maliit, and then C na kulot. Nagaganyan. Ang kahulugan niya ay in front. Nasa harapan talaga. So kung ito yung bato, G plus kulot na E, I make that C. Kung diyan nakalagay,
So, hukay dito, front. Sa front kung saan nakatatak o nakamarka yan. Okay, and last ay itong kakaibang Z. Kasi pababa siya ganyan, and dinilagyan siya ng isang ganyan. So, ito'y malayo kapag ganyan. Ang kanyang meaning ay 15 yards away. At sundan lang ito ang mahabang linya. So, remember, 15 yan, malayo. Ang ganyan na nilagyan nito, ito. Okay, so yan lang aking may bahagi sa inyo mga katiyats about sa X, Y, and Z markings. Ako'y magpaalam na, and God bless you all.